Hello, ako si TK. Niyan ay may pupuntahan tayo newly opened cafe dito sa Tagaytay. Actually, sakop to siya ng Alfonso Cavite pero nasa Tagaytay and Nasugbu Road pa rin siya. Nakakatuwa dahil ito yung first ever na meron na kinivate sa atin na coffee shop from Alfonso Cavite. Kaka-open lang nila noong August 2023. At alam nyo ba, napaka-mahiwaga daw ang cafe na to. Wow, tingnan mo naman entrance pa lang. Sorry hindi yun yung entrance nila. Nandun sila sa loob. Pero madadaanan niya talaga yung arkong yan. Dahil yung palatandaan na nandito na kayo sa The Big naman ang the first ever geodesic dome cafe in the Philippines. Ay nandito na ngayon sa atin sa South. So ano ba itong geodesic dome na to ha? A geodesic dome is a hemispherical thin shell structure that is shell-based on a geodesic polyhedron. The triangular elements of the dome are structurally rigid and distribute the structural stress throughout the structure, making geodesic domes able to withstand very heavy loads for their size. Ano daw? So hindi ko mag-circle ang style niya, madali na siyang masira. Unlike sa mga tradition natin nakikita ng mga establishment o mga cafe. On siya pero ang kanyang foundation ay combination ng mga triangle, hexagon at pentagon which is more strong than the other structure. Kaya mga like Cometa Astrodome, the Big Dome, ito yung mga gamit. Now you know. Sa labas pa lang grabe, ang ganda na ng view nila, magsasawa kang mag-picture. So perfect sana yung pagpunta natin dito dahil mga around 5 p.m. nito. Ngunit lang umulab kaya hindi na natin nakita yung magandang sunset. Pero kahit hindi mo kita yung view ng tao dito, kitang-kita mo naman yung view ng buong Alfonso, Ternate, Maragondon, I think, pati yung dagat ng Cavite. O diba? Feeling mo talaga nasa ibang bansa ka tapos rinig mo pa yung atungal ng baka mo. Nakakatawa kahit sa Luis na tayo rin. Ay inassist naman tayo ni Master Joy the whole time na nandito tayo. Dahil sa masarap naming kwentuhan simula pa dun sa labas, ay nakalimutan ko ng videohan yung ibang part ng loob. Pero anyway, may mga pictures naman at mga yun, he. O diba, pagpasok mo pa lang yan ang bubungan sa'yo. Grabe alam yung feeling na parang pumasok ka lang sa isang bahay na napakaganda, napakarela, napakatahimik, ang ganda ng view, nasarap kumain. Yun na yun ang feeling ko dito talaga. Sabi parang alam mo yung bibisita kang papasok, may pamilya kang papasok, may reunion kayo, ang sarap talaga dito sa feeling pag nandito ka sa loob. Kaya may iya ka talagang magkingay kung hindi doon ka sa labas. At papakita ko nga pala sa inyo kung saan ang CR dito. So itong pintuan na to na malapit sa counter, pagbukas mo na, nasa labas ka na at yun ang CR ng lalaki at ng babae, diba? Mapapansin nyo yung mga design lahat dito sa cafe ay idea lahat ni Master Art at ni Master Joy. At alam nyo ba yung last bagyo na dumating sa ating bansa ay nandito mismo sila sa loob ng do at napaka-safe talaga ng lugar dito. At alam nyo ba hindi lang sila basta artistics kundi mahilig din sila mag-bake at syempre magtimple ng kape. Ang pinili pa talaga nilang coffee beans ay from Vietnam, single origin, 100% Arabica. Nalaman ko agad ito ay napaka-excited ako makatikim ng kape nila. Take note guys, akala ko din talaga may mga Vietnamese coffee sila, Vietnamese latte, pero wala silang ganon. Ang kanilang gamit lang na coffee beans ay from Vietnam. Kaya siguro soon gagawin nila yon sa kanila o idadagdag nila sa menu nila. So sad to say, wala ang kanilang head barista kaya hindi tayo mapapakitahan nila ng latte. Pero kailangan mahalaga doon matikman natin ang mga pinagmamaila kanilang kape at pagkain. So tara na! Ngayon ang magagawa ng ating kape ay si Master Sarah. Buti na lang talaga mga barista dito ay hindi mahiya lahat naka-smile. Kita. In order pa natin kape ay ang kanilang recommended na coffee cream brulee. Kaya mamaya susunugin tayo nila. Ay hindi pala. At susunugin dahil alam natin ang ibig sabihin ng cream brulee ay burnt cream or caramelized sugar na ginagawitan ito ng blowtorch. Kalimita may kita natin ito sa mga French dessert na sineserve ito ng malamig ang ilalim pero yung top ay mainit. Kaya naman ang idea nito ay ginawa nila sa kanilang coffee. First time natin makakatikim ng ganito sa mga kapihan. Kaya naman very excited, diba? Uy, kape para, pwede na. Good shot na good shot. So ano naman content ng kanilang coffee cream brulee? So after extract natin yung espresso shot, ay nilalagyan nila ito ng condensed para sa mas creamy at sugar syrup para sa mas sweet. And this video is brought to you by Jolly Cow Fresh Milk. After this, sa dami na kanilang tinaray na fresh milk, ay Jolly Cow ang napili nila. Sa mga coffee shop naman, kanya-kanya din yung taste ng gatas. Yung iba gusto na may pagka-bitter, yung iba gusto ng sweet, yung iba gusto ng creamy like this Jolly Cow. Jolly Cow na rin yung gamit ko sa bahay pag nagtitimpla ko ng hot or iced coffee. So, ang dami ko rin nasubukan. Pero, it's up to you pa rin kung ano yung mas prefer mo na gatas. Ang gusto ko na si Jolly Cow ay medyo creamy siya. So, nagko-compliment siya sa
bitter it taste ng kape. So ang ginawa nilang steam dito ay medyo foamy para igagawa natin ito ng topping sa ating kape at ito yung gagawin natin caramelized o cream brulee na gagamitan natin ng blowtorch. Later makikita Siyempre, hindi ito magiging caramelized kung hindi mo lalagyan ng brown sugar. And this is it. Gagamitin na natin siya ng blowtorch. Don't worry, safe to. So, huwag mo lang masyado itatapat yung camera at sunog ng ating cellphone. Joke lang. So, yun ba, gumagamit pa sila ng ring para hindi masyado masunog din yung labi ng baso. Kung sa milk tea, yung mga brown sugar series, gumagamit sila ng ring dahil plastic yung kanilang baso. Pero since ceramic yung ating baso, okay lang yan, hindi siya magsusunog. So, ayan, it's coffee time. Thank you, Master. Yeah. So, inabot na tayo ng gabi dito. Pero okay lang, it's the best time to drink this. And now, this is the best part. Kaya, umorder tayo ng Monte Cristo. Alam nyo, lugar yun na pagkain din natin yun. Ay, ang Putanesca. Sorry ha, hindi ako nagmumura. Yun talaga tawa. So, hindi ko na na-video yung pagluluto ng ating mga chef. Baka maging food vlogger na talaga ako nun ha. So, alam nyo ba, ang Monte Cristo ay bihira lang na makikita nyo sa mga cafe dito sa Tags. Kaya naman ito agad ang sinubukan natin. So ano bang consist ng Monte Cristo? It's a classic delight featuring layers of ham and cheese enveloped in soft Rocher bread griddled to golden perfection. Wow, o diba? May potato chips pa yan. So yung potato chips na hindi yan nabibili kung saan-saan. Fresh na fresh yan, niluluto. So alam niyo ba bakit tinawag ng Monte Cristo? Ito ay tribute para na French novel The Count of Monte Cristo by Alexander Dumas. So French origins pa rin siya. Now you know. Grabe, ang sarap nito. Ang tangy niya, ang cheesy na, ang melting niya. Matakam ka na lang. And now the spaghetti alla puttanesca. So Italian pasta naman ito na may olives, capers, anchovies, and tangy tomato sauce. So bakit ba nilalagyan natin ng lemon? Para malesen yung pagka-fishy and salty ng anchovies. So nagustuhan ko tong puttanesca na ito dahil I like to sa mga Italian pasta na sobrang asim. Pero ito, grabe. Ang sarap ito mas-try. At syempre ang ating coffee cream brulee ang perfect combination sa ating mga foods. And sa pagkina pa nito, you can dare to taste para mas madama mo yung kape or you can mix it para mag-mix yung caramelized natin sa and boldness ng ating coffee. At dahil sobrang lamig na dito sa Tags, alam nyo ba na every night, tinapatay nila yung aircon sa loob at binubuksan nila yung mga pinto at bintana dito sa dome. Yes, may bintana dito. Look at that. Oh, ayan na. Oh ha? Inubuksan na ni Master. Oh, ayan ang bintana nila dito sa dome na may screen para yung lamig sa labas ay pumasok sa loob. O diba? So, dalawa na mapapansin yung bintana. Yung isa sa likod ng counter nila at yung isa naman doon sa merong dining area nila. Ito, yung isa. O diba, napaka-energy efficient niya. 2 to 4 times more energy efficient niya than the traditional homes kumbaga. Para ka na dito nag-tent na napakalaki at ramdam na ramdam yung cool and breeze dito sa Tags. So ayun, hanggang dito na lang mga kakape at maraming salamat sa ating mga barista, chef, LK Master Art and Master Joy. Bye-bye!